Magandang umaga, Marketista! Kayo po ngayon nakikinig sa Marketista 98.2 Yes, MM. Ako nga pala si DJ Ninya, hindi Pinya, pero DJ Ninya. At ako naman, si DJ Renabe, hindi kabibe, kundi DJ Renabe at pwede niyong maging baby. Ikaw ba, Renabe, anong importansya ng paggamit sa'yo ng wikang Pilipino sa media? Nako, DJ Nina, tanungin na lang natin dyan si Liza na nasa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela upang kapanayamin ang ilang estudyante tungkol dito. Ating kakausapin ngayon si DJ Liza na sa kabilang linya. Hello, girl! Hello, DJ Ninya at DJ Renabe. At sa inyo din mga marketista na nakikinig ng Marketista 98.2. Yes, MM. Nandito ako ngayon sa PLB Main upang kapanayamin ang ilang estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Kaya konting katanungan lang po. Ako po si Liza Vidrago from MM11. May kailangan lang po kami. Ito po, isang tanong po. Bilang estudyante, ano ang mas pipiliin mo na wika na ginagamit ng mga naghahayag ng balita sa media? Sa akin, kung nandito tayo sa Pilipinas, di ba? Syempre, Pilipino, para mas maunawaan ng tao yung balitang ipapahayag mo. Saka syempre, di ba, ayun kasi yung meaning or yung medium ng natin, komunikasyon natin, di ba? Okay, ito, isa pa po. Sa tingin mo, ano ang importansya na paggamit ng wikang Pilipino sa media? Importansya. Ayun nga, sa pagkakaintindihan, mas maliwanag yung pagkakaintindihan ng balita saka nung pinaparitmihan ng balita. Saka mas napapaunlad dito yung natin, yung panitikan, yung wika mismo. Ay, isa pa po. Ito po, huling tanong na po. Ano ang iyong maipapayo sa mga gumagamit ng wikang Ingles sa media? Sa akin, hindi naman ako against dun sa wikang Ingles kasi mas nila yon. Kung ayun yung mas prepared nilang wika. Saka, yung wikang Ingles kasi universal yan. Kaya, nakakatulong yan sa atin. Kami rin kasi gumagamit din kami ng wikang Ingles. Pero kung susumahin natin, syempre, kung nasa Pilipinas ka, gamitin mo yung wikang, kinalakihan mo. Saka yung wikang kung saan, mas maintindihan ka na mas nakararami. Salamat po, sir. Maaari pa po ba namin malaman kung anong pangalan ninyo? Ako nga pala si Ginoong Angelo Botardo mula sa Filipino 21. Salamat po. Okay na. Thank you po! Gandang hapon po. Kami po ang MM11. Ako po si Liza Vidrago. Kayo po, maaari ko po ba malaman yung pangalan? Ako si Rogeline I. Pilagan. Ikaw po. Ako si Hannah Morauda ng BN41. May tatlo po kaming katanungan. Una, bilang estudyante, ano ang mas pipiliin mo na wika na ginagamit ng mga naghahayag ng balita sa media? Siguro para sa akin, mas mabuti yung wikang Filipino. Kasi 'di ba, sa paggamit natin ng wikang Filipino, mas naiintindihan, mas nauunawaan ng mga kababayan natin kung ano yung binabalita or kung ano yung inihahayag dun ng media sa ating lahat. Ikaw po ate, sa ikalawang tanong, sa tingin mo, ano ang importansya ng paggamit ng wikang Pilipino sa media? Napakahalaga kasi sa wikang Pilipino, lahat ng mga nakakapanood or nakakarinig ng balita, mauunawaan nila yung bawat detalye na sinasabi dun sa particular na balitang sinasabi. Dito po, sa ikatlong tanong, maaari ko po bang malaman ng isa sa inyo, ng isang pahayag bawat isa sa inyo? Ano ang iyong maipapayo sa mga gumagamit ng wikang Ingles sa media? Siguro sa akin, hindi naman masama na gumamit ng wikang Ingles sa pagpapahayag ng balita. Kung sa bagay, makakabuti din naman yon para mas maging mataas yung pag-unawa ng mga tao. Ulit, syempre, kung tayo ay naghahayag ng mga balita, lalo na sa mga kababayan natin na hindi naman nakapag-aral, mas mabuti yung paggamit ng wikang Filipino kasi nga, dito maunawaan nila kahit na sinong tao or kahit na anong estado natin sa lipunan is maunawaan ng tao kung ano yung dapat nilang malaman na nangyayari sa ating bansa. Ikaw din po ate, maaari ko po bang malaman yung pahayag? Sa mga gumagamit ng Ingles sa media, siguro gumamit ng mga salitang Ingles na kung saan yung mabababaw lang, hindi na kailangan ng palalimin pa kasi
maganda rin naman yung pagbabalita gamit yung English kasi napapalawig yung kaalaman ng bawat isa or nadagdagan yung vocabulary nila. Tapos, basta yung detalye ng ibabalita is simple kung i-English to, tsaka direct to the point na lang. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng pahayag. Ayun, thank you po. Back to you, DJ Nina at DJ Renabe. Maraming salamat, DJ Liza, at dito na nagtatapos ang ating programa. Paalam, Marketista! Yes, MM!